Onda na pa, trending lang. May konting hugot, may konting tapang. Sa bawat topic may tawat Kaya may sayo ako, no? Parang tropa mong laging kasama. Kung may problema, may payo rin siya. Simple pero solid. Welcome again! O, diba? Sa ating third episode. Third episode talaga. Ngayong bago matapos ang February. Ang bilis ng panahon, ano? Kung Hi Fat Choy, lahat na. O, pero at this early gusto kong imbitahan po kayo, lalo na po yung mga mahihilig sa rap dyan. Yan. Maraming thank you ulit sa aking theme song na kino-ordinate ng aking producer at chuchuto lahat, rolled into one, si Don Parillas. Thank you. Mura lang yan. Tama. Anyway, sa lahat ng mga mahilig sa rap music at rap song, yung anak ko po na si Niyong, sa March 14 sa The Academy of Rock, malapit po yan sa ABS-CBN. Scout, ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Basta doon yun sa Academy of Rock. Isa sa mga, Scout, ano nga ba yun? Nakalimutan ko, natanga-tanga ko. Kayo na po ang bahala na may concert po siya dyan. O, yan. At this early, gusto nang pasalamatan i-acknowledge ang mga nag-sponsor dyan. O, diba? Talagang papasalamatan ko na ang MWell ni Mama Shea Cabal Revilla, si Sir Boy Abunda, ang Star Pop, o di ba, ang Pinky, ang Fernando's Bakery Bake Shop, o taray, ano, and of course may Sandbox, care of Don din yan, and meron ding Faces and Curves, tapos may Ideal Vision, may Gorgeous Smile, lahat ng binabati ko dito nag-sponsor, at La Visual Corporation, o di ba sila Lane, silang nag-present noon, no, ang taray. Ngayong March 14 na yan, yung EP niya, plus EP niyang, siyempre kakantahin niya lahat yun, plus may mga collaboration siya with other star pop artists. But this time, speaking of mga singers na pinag-uusapan natin, papurihan natin at gusto kong batiin ng happy birthday din ang aking birthday month mate, ang tawag namin doon. Yung pagka magka-birthday kami sa buwan ng Pebrero, ang ating concert queen, concert king, Martin Rivera. Sorry my friend, kachat ko siya nung birthday niya nung February 10, 11, 10 or 11, nakalahati ko maalala. Kasi 12 ako o 10. May rehearsal sila sa isang concert. At bait-bait niya, siya pa yung nagpaalala sa akin na birthday ko din. At nakakatuwa siya kasi nga, sa isang portion sa isang recent portion ng ASAP na nagsimula pa nung early 90s na napasabay nga ito sa launch ng kanyang birthday, at siya nga ang isa sa mga original, kasi nandiyan si Pops, naalala ko si Ariel Rivera, si Dayanara Torres, ganyan. Tapos hanggang nag-evolve na rin, Gary Valenciano is one of the originals also. And nung mag-evolve na siya at umabot na nga ngayon ng, kung nagsimula siya na 90s, mga na rin, 30 plus years na rin, no? Ang ASAP na hanggang ngayon ay talaga nagbibigay katuwaan, sigla, at talaga namang, ako diretso ko rin sasabihin with all due respect sa GMA7, talagang ito yung tahanan ng mga pinakamagagaling na mga mang-aawit at performers sa bansa, or pwede natin i-compete sa ibang bansa, di ba? Kasi bago pa man pumunta dyan sina kumparing Ogie Alcacid at Regine Velasquez, dahil meron silang sariling show nila dun sa SOP, no, sa GMA7. Talaga namang na-establish na yung ASAP na yan na may magagaling, tahanan ng magagaling na mga mang-aawit at mga mananayaw, mga dancers. So, fair lang naman tayo. So anyway, this time, nung nabigyan nga ng parang hindi naman tribute, but birthday segment si Martin, tumantuwa kami dahil talagang first time namin napanood sa TV, sa ASAP mismo, na ni-launch yung ASAP Band na ang main singer, vocalist na kumbaga sa band ay si Martin Rivera. Tapos ang backup mga backup singers niya Shaja Padilla, Eric Santos, Regine Velasquez, Angeline Quinto, and Yeng Constantino. Yun lang naman ang mga nag-back up sa kanya doon sa tinaguran nilang ASAP band. And nagpi-play ng saxophone si Darren, habang si Kimo yung nanalo sa sa Pinoy Idol, siya naman yung nagta-trumpet. And si Noy Volante ang nasa drums, habang si kumparing Ogie Alcacid naman ang yung nagigitara, 'di ba? Bassist ba tawag doon. And si Sir Louie Ocampo naman yung
sa piano, organ, or whatsoever. So ang saya ng panuorin. Tapos nung matapos yung production number nilang yon, of course, hindi pwede mawala ang isang Gary V na siya palang tumatayo, kumbaga ng manager ang tawag ni Martin doon sa kay Gary V. And then naglabasan na yung mga iba pang mga singers like sina Jonah, sina Jed Madela, na sila pala yung mga kumbaga mga singers din ng band. Pero ang nakakatuwa lang, nakakaganda lang panuurin na during that production number talagang binigyan ng sigla at talagang yung kaukulang respeto at pagpapakilala at pagkilala kay Martin Rivera bilang concert queen ako ng queen bilang concert king at bilang alam mo yon, binati pa niyo yung kanyang yung kanyang kapatid na kakambal na kaibigan niya si kalimutan ko pa nga pero ka-text ko yun. Nawawala ako pag wala kasi akong script. Alam niyo yon. But anyway, ang ganda lang panuurin kasi ang gandang makikita mo talaga yung yung closeness nila bilang magkakaibigan, although nagko-compete sila sa isa't isa pag may mga kagaya niya Valentine's Day, mga Valentine's shows, concerts, mga concerts here and abroad, yung mga shows na sila mismo mga main feature. Pero pagdating nila sa ASAP, iisang pamilya lang sila at ang ganda nilang tingnan, ang ganda nilang pakinggan at makikita mo yung hindi magpaplastikan, hindi kagaya ng iba dyan. Charot! Yung magkakasama ko na rin sa stage, pero pag talikuran, wala, isnaban at lahat. So ang saya lang, so to Concert King, my friend, Martin Rivera, na again, uulitin ko, nung ako mag-50th birthday, nag-concert ako sa Chatrino. Siya lang, since ang mga karamihan, siguro mga 4 o 5 kanta yung kinanta ko na puro Martin Rivera songs. Ito ulit pasasalamatan ko at bibigyan ng papuri ang isang Martin Rivera dahil siya mismo ang hindi siya maramot. Pinahiram niya sa akin yung mga -1, i-forward niyo at in-arrange pa niya for me para mag-swap dun sa pitch ko. Ang tari, di ba? Ganyan ang friendship namin and that was when 9 years ago na yun kasi 59 na ako. O nag 50 ako, ang saya-saya lang. So, Martin, maraming salamat and congratulations. At sa mga ASAP family, sa mga ASAP fans, ASAP supporters, maraming pa daw po tayong pagsasamahan at may mga shows abroad. In fact, naalala ko ng mga early years ng ASAP, mga 10th, 15th anniversary na sumasama pa ako sa mga shows nila abroad, sumasama pa ako sa mga concerts nila kasi during that time, isa rin po ako sa mga publicist ng programa na yan na ngayon nga mga 30 plus years na sa area. Talagang minamahal pa rin ang ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabagang at katropa at kung ano-ano pa. Ka-team Unbettable gaya dito sa Unbettable Channel na binibigyan natin ng pagpapahalaga. O kaya maraming salamat. Congratulations. ASAP Band, ang saya lang. Ogie Alcacid. Ito pa nga. Ito, isi-segue ko lang. Ayoko na sarang palaki pa to. Kaya lang, naloka ako dun sa mga ginawang meme ng iba kasi di ba itong si Darren bilang isa siya yung pinakabata doon sa grupo ng mga banda at isa sa pinakamagaling lang. Talaga nakakabaliw yung binigyan nila ng mali siya na may nag-comment doon. Sinabi mo na, ay, ang galing pala mag-sax ni ni Darren, na syempre naman alam niya naman natin whether aminin man nila sa hindi, may mali siya na alam natin kasi matagal na nga chinichismis si Darren na bading, kaya ganyan. Tapos nagulat kami lahat doon sa isang group chat ng mga celebrities pa to ha. Sinabi nila, ay, ang galing pala mag-sax ni Chuchu. Yung pala po, syempre ang tinutukoy nga natin doon. Magaling naman talaga siyang mag-play ng saxophone. Kaya lang yung iba kasi kinunik na doon sa yung wag na kaya, ayoko na nga. Sorry ha, patawarin niyo ako. Pero kailangan ko lang i-erase itong issue na to. Kasi nga, minsan, sabi nga ni sino nga ba yung artistang nagsabi na pag hindi ka nagsalita or yung tungkol sa parang pinabayaan lang, si dating VP Lenny Robredo na nung during her campaign, kung ano mga inakusa sa kanya ng mga trolls, ng mga kung ano na hindi na nila inades kasi sabi niya, hindi naman totoo, bakit ko naman papatulan pa, na naka-apekto nga daw sa first 2 years niya as Vice President, na after 2 years na nakaupo na siya, doon lang niya sinagot yung mga issue tungkol sa ganito, sa ganyan, yung kanyang kalukalukahan, ang kanyang magiging sabaw ba, labnaw, at mga gano, pati yung pakikipagrelasyon daw, lugaw, yung pakikipagrelasyon kay ganito, ganyan. Na feeling niya,
na kung earlier niya na sana daw mas na-deliver pa ng mas maayos yung mga programa niya. Yun, parang ganun ko kinukunik ngayon na kung hindi siguro magsasalita si Darren na ganun, na may mga ganung joke talaga kasi ang daming entitled sa social media at ginagamit yung platform na yan para mang-buskat, mang-alas ka lang, talagang hindi makokorek ang tama. Kaya kami dito sa Unbearable Channel, sinusuportahan namin yan si Darren. Gusto namin i-correct yung mindset na ganun. Dahil more than being a singer at performer, yun na nga, magaling siya mag-play ng musical instrument na saxophone. Yun lang. And on that note, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Nagmamahal, Unbearable. Go! Ready ka na? Kay Papa Ambet, may matututunan ka. Usapang Papa Ambet, teka lang, chikahan na may